Sang-awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kailas ng sinananan, alam ng puso, sa likid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisikin, sa galagang tutok sa simoy at sa langit ng pagkaw, ay ginagang tudlang awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng partay mag-aaming, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ay kawal ng ating bayan, giting ay tinataglay. Sa oras na ako'y kinailangan, nakahandang ihatang ang buhay. Tapang namin ay napatunayan sa gubat at larangan. Mindanao at Visayas man, sa Bataan, Korea at Vietnam. Loob na lulusog, kalasag ng matatag na republika. Ulot pawis ay di alintana, sa kasamay laking tiwala. Tatag ng kawal ay lakas ng bansa, kaya palaging maghanda. Sa katunggali makikiba ka, pagkat mahal namin ang bandila. Lubog na lumusog, kalasag ng matatag na republika. Ulot pawis ay di alintana, sa kasamay lang tiwala. Tatag ng kawal ay lakas ng bansa, kaya palaging maghanda. Sa katunggali makikiba ka, pagkat mahal namin ang bandila. Kamusta? Ngayong araw ika-129 anibersaryo ng Hukbong Katiang ng Pilipinas. Itinatak ito noong March 22, 1897. Tara, ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw ang patungkol kay General Antonio Licarte, ama ng Hukbong Katiang ng Pilipinas. Noong Marso 22, 1897, sa panahon ng Konbensyon ng Teelos, siya ay lubos na nahalal na pinunong general ng Revolusyonarong Hukbo na may ranggong Kapitan General. Hawak niya ang post na ito hanggang sa naganap ang tigil-tigilan noong December 1898. Sa pamamagitan ng paglagda sa kasunduan ng Biak na Bato na ipatapon si Aguinaldo sa Hong Kong, iniwan niya si General Licarte upang pasiwaan ang pagbukwa sa mga revolusyonarong pwersa. Si General Antonio Licarte y Garcia ay isang Pilipino general sa panahon ng himagsikang Pilipino at digmaang Pilipino at Amerikano. Kilala sa bilang ama ng Hukbong Katiang ng Pilipinas at ang unang Chief of Staff ng Sangguniang Lakas ng Pilipinas. Maagang buhay at edukasyon. Ipianak si Licarte sa Balat, Ilocos Norte.
Natapos siya ng Bachelor of Arts sa Colegio de San Juan de Rectan at naghanda pala sa propensyon ng pagtuturo sa Universidad ng Santo Tomas at Eskwelahan Normal. Pagkatapos ipinadala sa San Fernando de Malabon upang manasiwa ng isang paunahing paaralan. Pagsapi sa Katipunan. Sumapi siya sa Katipunan sa ilalim ng Konseho ng Magdiwang kung saan naging Teniente General sa ginamit na ang alias na Bipora dahil sa kanyang talino at tapang sa pagkikipaglaban. Papel sa Himagsikang Pilipino. Na magsimula ang Himagsikang Pilipino noong Agosto 31, 1896, pinamumuno ang Nilicarte ang mga revolusyonaryong sa pag-atake sa galisong ng Espanyol sa San Fernando de Malabon. Matagumpay na nilupi ang mga tropang Espanyol at dinakip ang mga Guardia Civil. Teeros Convention. Sa Teeros Convention noong Marso 22, 1897, naalal si Recarte bilang Kapitan General para sa bagong revolusyonaryong pamahalaan. Dito rin siya binigyan ng promotion sa ranggong Brigadier General sa hukbo ni Emilio Aguinaldo. Pamumuno sa labanan. Pinamumunuan niya ang kanyang mga tauhan sa ibang-ibang labanan sa Cavite, Laguna at Batangas laban sa mga Espanyol. Digmaang Pilipino at Amerikano. Na magsimula ang Digmaang Pilipino at Amerikano noong 1899, siya ang Chief of Operations ng mga puwersang Pilipino sa ikalawang zona sa paligid ng Maynila. Patlaban sa mga Amerikano. Isa sa mga pinakamahalagang katangian ni Recarte ay ang kanyang matinding pagtutol na manumpa ng katapatan sa pamahalaan ng Estados Unidos. Maraming beses ang ipinatapon sa Hong Kong, Japan dahil sa pagtanggi na gawin ito. Ngunit patuloy siya bumabalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang paglaban para sa kalayaan. Nakipag-ugnayan siya sa mga dating miyembro ng hukbo upang muli buhayin ang revolusyon. Ikalawang digmaang pandaigdig. Na sumalakay ang mga Hapon sa Pilipinas noong 1941, bumalik si Recarte sa bansa. Kumampi sa mga Hapon sa paniniwala ito ay pinakamahusay na paraan upang makamit ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Kamatayan. Namatay si Recarte dahil sa dysenteria noong Hulyo 31, 1945 sa Kalinya Mountain Province. Pagkakatakbo. Natuklasan ang kanyang libinang ng mga treasure hunter noong 1954. Libinang ng mga bayani. Unang inilagda ang kanyang manalabi nitong noong 1954 at muli inilibing noong Marso 22, 1978, Dambana sa Batak. Noong Marso 23, 1997, inilagay ang kalahati ng kanyang manalabi sa kanyang dambana sa Batak, Ilocos Norte. Pinarangal. Siya ay kinikilala bilang kauna-unahang Kapitan General ng Hukbong Pilipino. Ang kanyang paunahing tungkulin sa revolusyong laban sa mga dayuhan
ay ang pagiging isang matapang at kasanayang pinuno ng militar na hindi sumuko sa alingmang kampayariang dayuhan. Siya ang simbolo ng pagiging makabayan na hanggang magsakripisyo ng personal na kalayaan para sa kalayaan ng bansa. Maraming salamat sa pakikinig at paalam sa inyong lahat. Hanggang sa susunod.